Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman po ay papasada tayo ng report dito sa Round 2, Game number 1 na kaganapan sa ongoing na malakasang World Cup. Unahin po natin sa laro ni Wesley So na ang nakalaban niya ay Grandmaster ng Lithuania na si Titas Stremavicius. Ayan, mahilig din sa mga vicious. Gravacious, blunderacious. Okay po, no? At isusunod kagad natin ang laro din naman ng batang sinusubaybayan natin na si Faustino Oro. Nakalaban na niya si Bidit. Uubra pa ba siya? Pero bago yan ay atin munang sagutan ang puzzle na iniwan natin kahapon. Hatid sa atin ng Internet Chess Club at inspired by late Super Grandmaster Naro Ditsky. Ayan, laro po ni Naro ito eh. White to play and win. Congratulations po sa mga nakakita ng Sacrifice Queen dahil may mati kambing. Ayun, di makapunta doon dahil may bishop na nagbabantay. Mission complete ako sa daily puzzle. So click nyo lang po lagi ang inyong mission button para palagi nyo matapos yung mga missions dito pang training ng ICC. At ito naman po ang puzzle na iiwan natin for today's video. It's white to play mga kamatsas. Ano po uli ang pinakamagandang hataw na gagawin dito ng white? Ayan ha. Lapag nyo lang ang inyong mga kasagutan sa comment section below. Ang link po ng puzzle na ito, nakapin lang. Pag kinilik nyo, didiretso po kayo sa site at mamumove nyo yung mga pyesa. Okay po mga kamatsas? Alright, ano ba ang nangyari dito sa unang bungad na laban ni Wesley? White siya. Ang ginawa, nag-E4. E6 naman, French defense ang ginamit ni Titas. Titas na lang. Maraming tita. Nag-D5 at nag-Knight C3, Bishop B4 ang pinasok, E5 at nag-C5 at dito ay nag-A3. Ayan. Winaware po ang pinasok. Bihira ko nang makita tong winaware. Dati gamit na gamit to eh. Umatras lang. Another unusual line kasi po usually kinakain talaga ang main line yan. Pero nag-second line dito si Titas at nag-Queen G4 si Wesley. Agad na pinaramdaman ng pressure sa king side at nag-Knight E7. So very theoretical bookline po talaga yan. Pinapaubos talaga yung mga pawns na yan sa Queen. Templado rin yan. Ang ginawa dito, kinapture muna ni Wesley yung C5. Kinapture na yung Knight. Capture and nag-castling lang. Okay? Bagamat nakakain po si Wesley pero tingnan nyo po yung pawn structure niya. Mahina yan madali lang din pitasin yan. Kinaslingan lang para maisalba yung pawn G7 at ayaw na ng black na ibigay yan. Pero sa bookline po, ito talaga yan ang main line Pangalawa, Knight G6. Pangatlong linya yung pinili dito ni Titas. At nag-Bishop D3, develop with pressure, nag-Knight D7, threat sa E5, Knight F3 depensa, at nag-Knight F5. Ayun, nag-good move dito si Titas Halatang preparado. Knight F5. Unang-una, nakikita ko pag capture, parang makukuhanan lang ng isang po ng black. Kinaslingan lang ni Wesley. Pero teka muna mga kamatsas, hindi ako kontento. Ako mismo may tanong, what if capturein ito? Ay, gets ko na. Ngayon ko lang nakita. Pag kinain-kain, may ganon. Na magkakaroon ng discovered attack na hindi naman pwedeng capturein yan dahil may rook e8 maku-queenless. Talo kagad, losing kagad ang puti. Ayun mga kamatsas. Kaya pala, pinili na lang ni Wesley mag-castling at nag-Knight takes C5. Yan, so may pressure na rin dyan. Queen H5 para magna-Knight G5, mga ganon. At yan po ang novelty of this game. Kasi ang booklines pa ay A4, may tumira na rin ng H4, ayun, dalawa. Pero itong Queen H5, bagong luto ni Wesley. At nag-Knight takes, okay. Medyo pumabor kay Wesley sa isang banda. Kasi bagamat nawala ang bishop niya pero na-repair naman yung kahit papaanong problema niya sa double pawn. At nag-B6. Okay, para bigyan naman ng buhay, magbi-bishop A6, develop, para may purpose, may threat. Nag-rook E1 lang, Queen C7, threat muna sa C3, at nag-Bishop D2 depensa, nag-Bishop D7, okay, develop lang, mamaya pupunta yan dyan para atakihin, Rook B1, pinigilan ni Wesley yung paparating na Bishop B5, at nag-A5, ayan, A5, anong plano? A4, okay, para mapako mamaya ito at ma-atake, no?
Nag-knight G5. Okay mga kamatyas, sorry po no. Ang isa sa purpose din ng A5 is to prevent the white's rook B4. Kasi baka makaganyan, so switch yan dun sa kabila, makakadagdag po yan ng load of attack sa king side. Ayun, nagets ko na yung A5 para hindi maka-rook B4. Okay, nag-knight G5, threatening Matyas. H6 at nag-knight F3. Talagang dito, halatang pinaprovoke lang ni Wesley na mag-H6. At ang nakikita ko dito ang kasunod ay yung G4. Pag umatras yung knight, G5 may basag. Since nakaangat na po yung H-pawn. Ayan, yan ang mga diskartihan para maka-atake. Pero medyo nairita na si Titas. Siya na mismo ang bumasag para hindi na dumating sa ganung humantong sa ganun. In F6 kagad, ginulo kagad ng sentro pero binigyan ng bad move ang tira na yan. Dapat daw po ang tira ay Rook A C8 lamang. Paghahanda lang at aligning lang sa weak C3. Pero balik tayo dito sa ginawang F6. Kinapture lang. Rook takes F6. So may target kaya kinain ni Wesley kahit papaano. May pressure na rin dito ang black sa E6. At nag-knight E5. Okay. Butas-butas. Threat doon. Nag-B5. Kasi po dito, ang threat din ng knight E5 ni Wesley ay simpleng kakapturin ang bishop, capture, hiwalay ang queen. Sa pagkakadepensa doon, malalaglag lang yung isang pawn. Lamang tiyan din yan, ika nga po. Kaya B5, kung capturein man ang bishop, capture, mananatiling depensado pa rin ang pawn B5. At dito, nag-C4. Ayan ang mga binibiling, yan na yung mga lumalabas sa level nila Wesley, mga ganyang basag Nag-bishop E8 at pras muna may threat sa queen. Nag-queen G4 at hinabol ng atake ang queen. Nag-queen H3 at kinapture ang C4, capture, and nag-bishop G5. Ayan. Mukhang matulis, mukhang aggressive at maganda, pero binad mo ba ng computer? Dapat daw po ang accurate move ay simple rook BC1 to pressure the C4. Ayun, ganun lang pala. I-pressure lang muna yung pawn C4 hanggang sa mabawi. Since binigay ng puti di ba? Binigay ni Wesley pero nag-bishop G5, nag-rook F8. Mali din naman po ang timpla na ginawa dito. Dapat daw ang tira C3. Ayun, push lang pala. Ipakain lang ng magpa-quality lang. Naku po. Magagawa ito pero nangangailangan ng tatag ng loob, lakas ng loob. Kasi unang-una quality down yan. Pamigay yung tore. Wala, medyo mabigat ngayon sa practical. Kaya, kung ako rin ng black dito, baka umiwas lang din ako. Parang nasa isip ko, persado, iwas naman. Pero C3 lang pala, Okay, nag-rook C1, binalikan na yung pawn. Rook C8, kinapture lang. At nag-queen B7, rook CE4, ayon. Na-identify dito ni Wesley kung ano yung dapat na kontiryahin yung pawn E6. Yan ang ipe-pressure niya. Alisin ang knight, mamaya, and then timingan to pressure the E6. At nag-queen D5, okay, centralize the queen, knight F3, ayan na nga po, and bishop F7. So, obligadong magtyaga muna dito si Titas ng depensa at nag-bishop dito, okay, threatening rook E5 at kuhanin yung pawn sa A5, ni rook C2 na. Pag nag-rook E5, ni rook E5 nga, queen A2. Okay. Pag kinapture ng tore, syempre kakapturin po ang bishop, makukuha yung 2 minor pieces sa isang tore ang kapalit. Kung kakapturin naman ang pawn sa A5, babagsak naman yung pawn sa F2. Pero kinapture pa rin ni Wesley, tinuluyan na, yun ang kinain. Teka muna, option din yun para bawiin What if rook takes? Ano meron dito? Magbi-bishop B6. Pwede pa rin naman. Safe pa rin naman sa evaluation bar. 0.00. Bishop B6 and then mag-rook C2. Pwede pa rin naman. Yun nga lang, ang pinili dito ni Titas ay queen takes A3. Knight G5. Ayun na. Threatening na yung pawn E6. Nag-queen to queen. Okay. Knight takes H3. Obligado bumalik yung knight. Okay, so ito po ay endgame na may weak ang black sa E6 pero ang nasa isip dito ni Titas ay makahanap siya ng mga gulo-gulo na po pwedeng pang-counter. Wais pa rin si Titas, Nag-H4 para may pasingaw na rin at baka mamaya madali pa ng back rank. Nag-Knight C6, ayun po ang masakit. May double. Knight takes,
Kinain, kain. O kasi po dito baka may magtanong, coach ba't hindi kinapture yung tore? Kakapturein lang po ng knight at magiging 2 minor pieces sa isang tore. So kailangan maging maingat sa outcome ng mga exchange. Okay, kinapture and then pumatong ng double rook, dinipensahan obligado at nag-knight d4. Bagamat lamang ng isang pawn dito ang puti, pero grabe po, super active naman ang mga tore sa second rank, active din yung knight. Kahit lamang ng isang pawn, halos hindi maramdaman dahil pilay ang rook sa f1, passive kakadepensa sa f2. Nag-rook g5 muna, knight e2 check, king h2, knight f4. So may threat pa sa f2 at nag-rook d1. Ang plano, excuse me lang, may rook d7. Ayun, para check-in at makuha yung pawn sa g7 at nag-knight d5. Ayan, kasi nakakatakot talaga yun. Nakakatakot. Pagpalagay ng makuha ng block yung pawn sa G2, suportado pa eh. Pero pag yung tore nakapasok, grabe. Tapos makakain yon, delikado sa block. Obligadong harangan dito ni Titas. At nag-rook d3. Dito naman dadaan para pabagsakin yon. May rook f3 check din na plano at nag-rook a2 muna. Bishop e1, depensa. Rook a4, grabe ka-accurate din itong si Titas. Grabe. Accurate. F3 para depensahan yung pawn. At nag-rook a2, okay. Ayun, pressure. Rook b3 para doon nadadaan. At nag-g6 muna. h5, binasag na ni Wesley. Kinain at chumek, harang lang. Okay, iniisip ko nga angat lang kaso baka mamaya gaganon eh. So hinarangan lang. Ayun. Parang masarap kainin to, no? Tapos kain to. Yung nga lang equal lang din talaga. Pero pagkatsagaan nga lang, naalala ko si Magnus, no? Si Magnus, ito yung mga forte niya eh. Yung mga pagapang na pinipilit kahit equal, no? Ganun si Magnus eh. O dito balik tayo, nag-rook b8. Mukhang pupunta doon. Balik ulit para hindi makaalis ang tore. Chumek. Okay, ayun, nagbago si Wesley. Halatang pinipilit niya mga kamatyas. Hindi rin kasi, iniisip ko kasi baka pwedeng rook h8. Hindi rin eh, may knight f4 pala eh. Pababagsakin yung pawn g2. Kaya dinoble niya muna ang depensa. King e7, check, gumanon, check ulit, gumanon, at nag-bishop e5. Okay, baka pwede yung ganun Gapang ng king hanggang sa makuha yon. Pero may knight e3. Grabe, sapat ang source dito ng black para manggulo. Hindi pa rin basta-basta makapture yung pawn. Check. Chumek. Okay ba? Grabe Gumanon. Check. Gumanon. Check. Knight f5 harang. Sakto. Grabe. Sakto yung mga sangga. Nagpapaula na si Wesley ng mga birang suntok wala talaga. Okay, so 1 pawn up pa rin. And gumanon, bishop g3, ganon. Okay, rook g5, gumanon. Pero hindi pa rin pumadali ito, tong black. Kailangan talaga, accurate talaga siya dito. Maging maingat siya. Galing pupunta naman doon. Wala stick. Sabihin ko sana walang sa amin kasi walang dito sa Carmona. No? Sa iba naman, wala stick. Wala stick ang galing Ay, nako. Ang galing talaga ng black. Mahusay talaga Sakto yung depensa. Nahihirapan si Wesley tibagin. Check. Walang progress. Mahirap din talaga. Ayun! Nag-rook e1 mga kamatsas. Ito yung iniintay. Ito yung iniintay ng Wesley Sofans Rook e1. Ayan, blunder ratios kitang-kita mga kamatsas. Bumigay. Kasi po dito ang accurate move is knight e1. Tapos rook g2, mga ganun-ganun. Pero dahil nag-rook e1, king g4, ayun, nagkaroon ng winning chances. Pupunta sa f5 and then check. Ayan na. Rook f1. Naku po, timplado pa rin. Timplado. Hindi pa rin makaganon basta-basta kasi may rook takes. Ayun. Diyan na bad move si Wesley.
Diyan na bad move. Dito po mga kamatsas, may na-miss si Wesley. Ano kaya yung tira na yun kung nagawa niya? Talagang grabe. Talagang baka pirmahan na ng score sheet. Ubus na, Black. O sige po, pakiguess niyo yung tira na miss ni Wesley. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ito lang pala tira, Rook D6. Yun lang pala. Tapos, sa continuation, Knight C5, iiwas. Tapos Bishop E3. Yan ang tamang timpla pala para manalo. Wala bang tatakbuhan yung Knight? Parang pumangit yung paa ng Knight, ano? Wala bang tatakbuhan? Halimbawa, ilagay natin dito. O, Knight E1, para kahit paano may threat. Ay, yun lang. May F4 pala. Oo nga, no? Mahirap talaga, maaninag din talaga. Pag kinapture kasi ito, papasok yung king doon. Lalabas magiging payong pa yung pawn para makover and then malaya nang makaka-check. Wala na. For example, mag knight G2, may check, at kapag gumanon, oo nga, may ganun dire-diretso na pala. Matchas! Dire-diretso! Matchas! Sayang yung tira na yun, oh. Grabe. Sayang ni Wesley yun, ah. Sayang talaga. Isang tiro, ito ginawa bumisap dito. Nag-rook F2, losing pa rin. Losing pa rin. Bishop C3. Okay, winning pa rin. Kitang-kita sa evaluation. Rook D6, good move. Chumek. Okay, accurate pa rin to. Iniisip ko nga ganun kaso may check pala doon. Gumanon. Check. Gumanon. Ayun mga kamatsas. Ayun talagang, ito lang ang tamang tira pala. Isala muna yung paa ng knight. Pasalahin muna. Kasi pagka gumanon, edi check, kuha yun. May isang pawn pa Hindi naman totally rook and bishop ang maiiwan versus rook May isang pawn pang maiiwan So pasalahin muna yung paa. Halimbawa, takbo natin dito. Edi lalayo na. Lalayo na sabay ganon. Sabay check, grabe pala ka-winning si Wesley dito talaga sa posisyon na to. Check, gaganon, check, may ganon na. Ang layo na ng paa ng knight. Sayang yun. Grabe. Nasa winning moments, no? Nag-bishop G5 si Wesley. Ayun, naka-knight, babalik na naman sa eksena dito. Gumanon, F4, knight C5 ulit. Kasi pagka kumapture kasi gaganon. Ganito po kasi pag kumapture dito may ganun Pag chumek dito, gaganon lang. Ayun makakatakbo na doon. Yun nga, magiging payong na nga yung F1 para makaganon tapos makacheck dire-diretso matchas Nakita na natin kanina. Ayun. Kaya pala, pag F4, balik tayo, nag-knight C5. Accurate naman yung knight C5. Nakita naman ni Titas. Ang ganda ng knight C5 na yan. King H5, check, gumanon, kain. Pwede kaya yung payong na yun? Kasi walang check. Wala kasing check. Hinain lang ni Wesley. Check. Gumanon. Winning na naman si Wesley. 1,000,000 winning to Grabe, ang dami palang winning. Winning na naman. Dapat daw dito, accurate is rook E2. Ayan, equal lang. Tingin ko ito yung gagawin rook E6 na check. Winning na naman. Gumanon. Yun lang. Wala na. Hindi talaga matumbukan ni Wesley accurate. Itong winning rook C6. Paislog-islog nga lang. Kainis sa mga tira yan. May mga paislog. Paano kung gumanon? Rook E6. Grabe mga timplahan. Sabay check doon. Boss. May ganon. Check dito. Gaganon lang. Grabe mga timplahan. Pag gumanon sabay ganon lang, kakatakot. Parang may check pero may bishop. May winning pero grabe yung sistema. Nakakatakot yung itsura. May check doon, kuha yun mamaya. Grabe. Dami palang winning ni Wesley. King H6. King E7. Ayun, tumbok na naman. Good move na naman. Rook D5, Knight E6, Rook F5. Gumanon. So, hindi pwede pong isabay ng rook and pawn, Hindi pwede. Kasi pag sinabay, wala, nakabakod yung king. Nag-king E8, rook F6, check, gumanon, bishop E5, and then nag-king E8, bishop doon, ganon. Nahirapan si Wesley i-progress, no?
Ayun, sinabay pa o di matchas. Walang tatakbuhan, obligadong. Ayun ang nangyari. Ayun ang nangyari. Napakaswerte nitong si Titas, ano? Napakaswerte nitong Titas na to. Ubus. May ganun pa. Check. Pag kinain, insufficient material, hindi makakamate. Kinain na ni Wesley. Natabla po, mga kamatsas. Wala bang ganito? Kasi pag kinain to, may check-check eh. May queen, di ba? Kaso check-check nga dito eh. Ganun pa rin pala. Pagka gumanito, check pa rin doon. Aray ko. Papasubo, no? Pag naman iniwasan, di kakainin na. Pag gumano naman, perpetual. Ang daming winning ni Wesley, no? Nasayang mga kamatyas ang hinayang ako dun sa game 1. Kung nanalo sana si Wesley, o di at least draw na lang sa second game. Ang mabigat nito, magpuputi itong Titas na to, black naman si Wesley. Sana, di ba? Worst comes worst, wag naman siyang matalo. Kahit tabla lang, kung talagang hindi kaya, no? Pero kung may papanalo niya, tapos na laban. Yun nga lang, black siya. Mabigat talagang i-handle ang black. Rating difference, masyadong malayo. 27.56 against 25.31. So, minus rating pa siya dito sa isang tabla na to. Grabe, laki ng minus niya. Siguro, baka mga minus 3 o minus 4. Layo eh. Okay, so kalimutan natin mga kamadyas. Huwag po kayong may inis kay Wesley. Ganun talaga ang chess. May pressure at may nerve din tayo. Di natin alam kung ano yung tumatakbong chemistry sa pressure ni Wesley. Pero hindi pa tapos ang laban. No? Kapag naipanalo ni Wesley sa game number 2, siya pa rin naman ang uungos sa susunod na stage of knockout. Okay, sunod naman natin mga kamatyas, ang laro ng batang si Faustino Oro. Ano ba nangyari sa laro ni Fausti? Vidit ang kalaban. White dito si Vidit, black si Fausti, tinirahan ng E4, nag-E5. Knight F3, Knight C6, Ruy Lopez. At tinira ang Berlin variation. Nako, Wesley So variation. Paborito. Nag-D3. Ayun. Ayaw pasukin ni Vidit ang any equal variations. Kaya ginawa niya ay close lamang at dinipensahan ng E4. Anti-Berlin yan eh, yung D3. Bishop C5, C3, castling, at nag-Bishop G5. Medyo wais itong batang ito, no? Wais ang coach nila. Bakit? Kumbaga, ang itinira yung mga panablahan lang against Ruy Lopez, Berlin. O pag naitabla, next ay white. Parang ganun ang diskarte, no? Kasi talagang kailangan may diskarte sa match, eh. Bishop G5 at nag-Bishop E7 lang. Castling, nag-D6, nag-H3, okay, para ingat lang sa G4, at nag-Knight H5. O, diba? Tingnan yung style ng batang to. Palit-palit lang, palit-palit. At yan ang lumalabas na maagang novelty. Dahil dito po ang palaging ginagawa ay H6. Yan pala ang palagi. Pero nag-Knight H5, hamon ng bishop. Umatras lang. Okay, kala ko kinapture eh. Umatras lang. Ayaw ni Bidi talaga makipagpalit-palit to. Inuutakan siya ni Fausti. Nag-F5, bumasag na. At kinapture, capture. Grabe, oh. Parang may G4, no? Parang may double, ano? Pero nag-Knight BD2. Ayan, medyo na-confuse na rin dito si Vidit. Ano ba talaga gagawin? Nag-Knight BD2, bad move pang tinira. Ang tamang tira daw po ay D4. Yan ang tamang timpla, D4. Okay? Pero ako mismo may tanong, what if G4 double para pare-parehong lumiwanag ang isip natin dito sa G4 na to na double. Kaganon lang pala. At the same time, butas na yung F4, lulundag na yung knight dyan. Napasubo lang, nakompromiso lang ang king. Shield ng king yan eh. Pag kinapture po kasi capture, ayun no, may bawi. Kapag mababawi yung knight, wasak pa yung king side. Definitely, positional losing ito sa black mga kamatsas. Okay, grabe yung diskarte ng batang ito, grabe. Ano kaya to? Prepared at home pa to o in-over the board niya lang? Galing ano? Kita niya pa yun, atras lang. So, ang tamang tira D4 pero ang ginawa ni Vidit, balik tayo, is Knight BD2, nag-Bishop G6, at nag-Rook E1, A6, kinain na, kain, at nag-D4. Ayan. So, nakita ko po to, posted ito sa Facebook page ng Internet Chess Club. Kinapture tong ano na to. Ewan ko kung dito particular yun, pero sabi dun sa ICC page na clear edge si Fausti. Kasi po si Faustino, para sa inyong kaalaman, ay brand ambassador ng Internet Chess Club. Siya talaga yung pinaka-model ng Internet Chess Club ngayon. Sinusuportahan po ng ICC si Faustino. Kaya
grabe, may budget talaga yan sa tournament na mga sasalihan niya. So dito po nag-E4, Knight H2, nag-Queen E8, Knight G4. Okay, pinaikot-ikot ang Knight dito, lamang sa evaluation bar ang black. Oh. King H8 at nag-F3. Ayun, para basagin, magkaroon ng buhay sa E-file pressure, kinapture na, capture, Queen D7. Ayun, dahil sa na-pressure nga sa E-file, umiwas, pero bad move. Dapat daw po ang tira is Bishop E4. Okay, Bishop E4 lang para atakihin yung i-pressure yung knight sa F3. O pero balik tayo, Queen D7, Queen D2, Knight G3 pasok pa. Iikutin doon sa kabila, Knight F2, Rook E8. Another positional bad move by Fausti. O yan pa yung kailangan niyang i-work out. No, yung maturity ng mga islug-islugan na paunti-unting kembot ng mga tira. Dito po, ang na-miss dito ni H6 lang daw ang tira, no? O pero another interesting move is to take the knight, take and then Queen F5. Yun ang mga malalim na yun. Yung mga kain-kain dito sabay Queen F5, ano? Yan. Kasi gumanon eh. O, anong paliwanag? Siguro gaganon lang or gaganon. Bishop F4, paalisin na ang knight, Knight F5 at Bishop G5 hamon, Bishop F8. Ayun. Medyo pumasib yung datingan eh. C4, Queen F7, B3, suporta dito sa tiniret na pawn at nag-Knight G3. Okay? Bishop H4, gumanon, ganon. Ayun. Dito po ay tumawag ng arbiter. May video nito eh. Ewan ko kung may papasok ko yung clip noon, no? Sandali lang dito. Hahanapin ko. Pagka nahanap ko, ilalagay ko dito. Pag di ko nahanap yung video clip na yon, palampasin na lang natin. Next game na lang. Parang si Bidit mismo ang tumawag ng arbiter at sinabi niya na threefold repetition na. So gagawin ng arbiter, i-review yon kung talagang threefold repetition. Ano habol ng threefold repetition? Tabla. So dito po, kumbaga parang naging masaya si Bidit sa tabla talaga. Hindi na niya pinilit eh. O di ba? Kumbaga automatic po 'yon. Tabla 'yon. Pero sa mukha kasi ni Faustino Oro, parang ayaw niya ng tabla eh. Parang ano yung kiniklaim nito? Parang napaganon siya eh. Parang gusto pang ilaban ni Fausti. Pero si Bidit mismo yung tumawag na threefold repetition and then draw. O kasi nga nagsuffer si Bidit talaga eh. Alam ni Bidit na dihado siya eh nung medyo buka na eh. Ngayon lang siya medyo nakaporma ng kahit papaano pero ang galing ano, alam pa rin ni Bidit na siya ay slightly disadvantaged dito. Tingnan niyo po evaluation bar, 'di ba? Kaya pabor sa puti ang pagkatabla. Ewan ko lang sa babaran ano, yun ang hindi niya naisip baka mamaya bumigay si Fausti pagkababaran. Yan po mga kamatsas, ang report muna dito sa round 2 game number 1 at mag-aabang tayo sa magiging resulta ng game number 2. Kung magkakapisa ka na ba, magkakalaglaga na ba, may uungos na ba. Sa next stage, round number 3, yan po nga alamin natin, aabangan natin mga kamatsas. Bago po tayo magtapos, ay ipinag-iimbita ko, malapit na po no, ang Kamatsas Friday night, 7 p.m. Happy online chess tournament. Ang champion ay tatanggap ng 2,000, second place 1,000, third place ay 500. At meron pa tayong mga lucky top scorer winners, no? Top 1 point, top 2 points hanggang top 9 points. Ayan. Masaya po. Sana po ay makijoin na kayo. Marami nang pumapasok ulit sa ating second edition. Every Friday po ito mga kamatsas. Kayang-kaya nyo mag-register. Ang link ay nasa comment section. Nakapin lang po. At click nyo lang, dire-diretso na yon. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.